Ilang araw matapos tumama ang lindol sa Mindanao, puspusan pa rin ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura, kabilang ang mga tulay, ospital at paaralan. Si Juan Antonio sa detalye. Mula sa aerial survey na isinagawa ng PVOLTS, makikita kung paano winasak ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Mahalaga ang tulay na nagdurugtong sa kalapit na bayan na Glan. Isa ang bayan ng Glan sa napuruhan ng lindol lalo't napakalapit nito sa epicenter ng lindol. Kita mula sa taas kung paano nagkabiyak-biyak ang iba pang kalsada sa bayan. Nasira rin ang mga bahay at mga pinadapang negosyo. 3 araw matapos ang 7.8 magnitude na lindol, madadaanan na ang mga pangunahing kalsada papasok at palabas ng Glan sa Sarangani. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magpapatuloy ang ahensya na alisin ang mga debris na humarang sa kalsada dahil sa landslide habang magpapatuloy ang rehabilitasyon sa mga nasirang kalsada at mga tulay sa iba pang bahagi ng probinsya. Ito ay para masigurong hindi maaantala ang relief operations ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong umaga, kaninang 7 a.m. nakatanggap ako ng report at as of 7 a.m. today, passable na po ang kalye. One way yung mga ibang parts, pero madadaanan na ng mga sasakyan. So makakapasok na ang mga relief goods natin, makakapasok na ang tubig, ang pagkain, ang diesel, at iba pang mga kinakailangan ng mga kababayan natin. Nakatutok na rin ngayon ang DPWH sa pagsasaayos ng iba pang infrastruktura katulad ng St. Elizabeth Hospital na una na ring binisita ng Pangulo. Nasa lumang gusali muna ang mga pasyente ng hospital habang wala pang clearance sa mga otoridad kung pwede nang bumalik sa gusali. Patuloy din ang inspeksyon ng DPWH sa mga nasirang paaralan. Yung dalawang eskwelahan na binisita ni Pangulo kapon, yung Acharon High School at yung Jensen National High School, ina-assess na rin, may mga kailangang ayusin lang sa pundasyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Juan Antonio ng IBC para sa 13 sa tanghali, Congress TV.